Sa video na to, maraming nagtatanong na, Chewy, bakit ka nangayayat? Nagkasakit ka ba? At ngayon, truthfully, sasagutin ko na lahat yon. This is a Chewy Show question and answer video kung saan sasagutin ko yung mga tanong ninyo na mga tinanong nyo sa akin sa Facebook tsaka YouTube. Huwag na tayo paligoy-ligoy pa. Ano binintay natin? Tara! Okay, pare, magandang araw. Nandito tayo sa Harajuku, Tokyo, Japan. Nag-film ako ng mga episodes dito. At welcome sa second channel natin na Another Chewy Show. Sana nag-subscribe ka na. At last few weeks or last month, nagtanong ako sa Facebook and YouTube ng mga comments na if may tanong kayo para sa akin. At sa video na to, sasagutin natin lahat ng yan. Anyway, bago tayo mag-proceed sa first question, maghanap po na ako ng coffee shop. Tara! Arigatou gozaimasu. Payment. There. Pay? Finish. Okay, thank you. Arigatou. Cute ni ate, no? Anyway, Paps, nandito na tayo sa coffee shop. Teka lang, ihigop muna ako ng kape. Dahil ang ganda ng kape, oh. Ang laki. Diyos ko. Look at this enormous mug of coffee. Sige, higop tayo. Sarap. Ang lamig ngayon, 10 Celsius degree. Wow, nice. Game. Ready na akong sumagot ng mga tanong. Okay, unang tanong galing kay Chris Manzano de la Vega. If given a chance na may mag-offer ng TV kahit saang network, grab mo ba? Pwede ka access documentary, sana mas lumawak pa market mo. Number 1, fan yung mother ko. Shoutout sa mother mo. At maraming salamat Chris Manzano de la Vega. Anyway, to answer that question, depende siguro sa kung ano ng estado ng Chewy Show during that time. Pero kung ngayon, offeran ako ng TV deal, siguro hindi muna. Hindi muna sa ngayon. Kasi mas hawak mo oras mo, mas hawak mo schedule mo, mas hawak mo budget mo. At higit sa lahat, mas hawak ko yung creative freedom ko. Pero siguro, pag mas tumatanda na ako, siguro papuntang 40s na at medyo gusto kong bumagal-bagal ng konti, siguro a TV show will be good on any network. Kaya galing kay Ellie Espiritu, paano mo na-improve yung tolerance sa spicy food? Ano yung pwedeng tips na hindi tumaas ang mahilig sa manghang na food para tumaas yung tolerance at mas ma-enjoy yung ganong klaseng pagkain? Napansin ko kasi progress sa vids mo habang tumatagal, parang nagiging Mark Wins na yung level ng spicy mong i-take. Una sa lahat, Ellie, hindi ko maaabot yung spice tolerance si Mark Wins. Si Mark Wins, beast mode na yon, ibang level na ito, the highest level na yung tolerance doon. Yung sa akin, siguro bandang gitna pa lang niya. Pero to answer your question, nung bata ako, not a fan talaga ng sili. Kahit ngayon rin pati sotoyo, lalagyan mo ng siling labuyo, hindi ko gano'n trip. Pero nung nagtatrabaho na ako, parang unti-unti ko na-appreciate yung sili. And then nung napapanood ko na si Mark Wins, si Sunny, lalo na nakikita si Mark Wins na enjoy yung chili, parang tinry kong i-discover yung sarili ko. Tinry ko i-discover yung full potential ng aking chili gaming. Pero siguro para masagot ko specifically yung tanong mo, wala lang, kain ka lang ng kain. Kasi habang kumakain ka, mas na-appreciate mo yung sili, mas hinahanap ang dila mo na parang pagkakain ka ng kahit anong pagkain, kulang pag walang anghang. Dati naalala ko may nakain pa ako yung Carolina Reaper sa Tangmado noong 2019. Ibang klase din yon. Feel ko nakatulong sa spice tolerance ko. Tapos siguro any food, lalo na pag nasa Asia ka, panigurado kahit Southeast Asia, punta ka Taiwan, Japan, halos lahat yan may klase ng chili. Minimake sure ko talaga lahat ng putahe ko, lalagyan ko nun. Parang basketball lang din. Practice ka lang practice hanggang masanay at gumaling ka. Joseph Fornalesa, pag inoperan ka sa Viva Max, papayag ka ba? Ang gandang tanong niyan. Pagkita yung kanang puwet, sige. Pagkita yung kayong puwet, hindi. Pero syempre hindi. Galing kay Halid Gogo. Top 5 best provinces with best foods na napuntahan mo. Alam mo, hindi ko na-contemplate ito. Sabihin ko na lang yung pumasok sa isip ko. Wala sa particular order. Zamboanga, Cebu, Bacolod Negros Occidental. Ang hirap. Dalawa pa. Ang hirap mag-decide. Zamboanga, Cebu, Negros Occidental. Ilocos Norte, tapos siguro Marawi, Lanao del Sur. Hindi ko na sasabihin kung bakit. Yun na lang yung sagot ko. Mahirap mag-explain, baka marami pa magtampo. Vin Chubb Erin, which other food vloggers aside from your two best buds would you want to work with?
And bakit tila wala sa radar mo si Mikey Chen? Suplado ba siya, lol? Una sa lahat, I've tried to reach out to Mikey Chen few times via message na, hey Mike, if punta ka dito, I can be your guide yun. But never lang siya nag-reply. Baka ewan ko kung hindi niya ba talaga nakikita or baka hindi lang siya interesado magkaroon ng co-host. O baka hindi lang siya very interested na mag-collab or may mag-guide sa kanya. Pero if given the chance na mag-message siya, mag-reply siya, I would love to guide him. Actually, to share lang, alam niyo ba, naka-exchange ko rin ng message si Food Ranger, si Trevor James. At sana, hindi pa siya nakapunta ng Philippines, pero sana one time makapunta siya ng Philippines para kahit paano matikman niya yung mga authentic Filipino food. Andre Benedict, wrestling fan po ba kay Sir Chewy? Super. I'm a super wrestling fan. Lalo na nung bata ako, sobrang addict ako sa wrestling. Hindi na kasing addict ngayon, pero time to time, I'm still updated kung sino yung mga current wrestlers, pagbabalik ni CM Punk, kung gaano kaganda yung WWE ngayon, lalo sa Netflix sila, kung gaano kaganda yung paghawak ni Triple H nung buong creative side ng WWE, yung healthy management ng WWE, di ba? Hindi pa updated yung lagay na to. Pero yes, wrestling fan ako hanggang ngayon. Eman Mandana's best fried chicken in the Philippines. Keeps Fried Chicken, meron sa SM South Mall at meron sa SM Mega Mall. Again, best fried chicken sa Pilipinas. Subjectively, Keeps Fried Chicken. Pagod ako dun. Inom muna ako. Nice. Churchill Gomez, Chewy, anong pagkain ang wala kang planong tikman? Ang gandang tanong. Marami na ako nakaing exotic na pagkain. Kumain kami ni Sunny ng unggoy, paniki, tas pagpag. Iba't ibang exotic mo sa ibang bansa. Jakarta, kumain ako ng cobra, kumain ako ng daga sa Nueva Ecija. Pero alam mo, hindi ko talaga kaya kainin. Kahit sabihin for the culture. O ayoko magsalita na tapos hindi mo na masabi. Pero parang hindi ko kayang kumain ng aso. Dahil may aso ko. Since bata ako, mahilig ako sa aso. At parang hindi ko talaga kaya. Aso siguro, never. Lalo sabi niya sa Cordillera, kinakain ko yung aso. Hindi ko kaya yun. Manfred Sumalinog Duterte, Vietnam or Thailand? Ang gandang tanong. I've been to Vietnam twice. I've been to Thailand twice. Ang hirap. Una sa lahat, ano yung similarities nila? Pare silang mura, madali mag-commute, mura yung mode of transportation lalo na sa motor. Tapos, syempre, pangatlo, sobrang sarap ng mga pagkain, sobrang creative ng mga pagkain. Pero top of mind, ang hirap no? Vietnam or Thailand? Yung sagot ko nakabase sa pagkain, siguro... Thailand siguro overall. Siguro bias ako kasi kakagaling ko lang doon sa meet ko si Mark Queens. Polly Tito, bakit payat si Mark Queens? Yan yung isa sa mga unang tanong ko rin nung nakasama ko ng isang buong ligo si Mark. Mark, bakit ka hindi tumataba? Mark, bakit ka payat? Pati yung mga nakakausap namin na nakakasama namin sa mga pinupuntahan namin, ang laging tanong, Mark, why are you so thin? Why are you not getting fat? Ang sagot lang lagi ni Mark, it's because of the genes. Siguro mabilis lang din talaga metabolism niya. At yung tatay niya daw, ganun din yung body structure. Hindi lang daw talaga sila tabain. Diba? Sana all pare, ang swerte. Workout nga niya, hindi rin sobre. Time to time lang din daw siya nag-workout. Pero sabi niya, ang pinakasikreto niya, kapag nagbablog siya outside Thailand, pag nagtatrabaho siya, doon siya kumakain ng mga masasarap, ng mga unhealthy, etc. Pero pag nasa bahay na siya, usually yung luto ng mother-in-law niya, yung kinakain niya, mostly mga gulay, mostly mga isda. Hindi na siya kumakain ng mga fast food, chichirya, etc. Kaya siguro malinis siya kumain kapag nasa bahay. Keisha K, sinong mas maraming kumain? Si Sunny o si Mark Queens? Gandang tanong Si Sunny, marami kumain. Pero to be honest, medyo moderate. Kasi malakas din mag-workout yun. Sobrang lakas mag-workout nun. Si Mark Queens, malakas kumain. At malakas talaga kumain. Kahit off-cam, tapos na yung food reviewing. Tatry niya pa rin ubusin yung pagkain na as much as possible. Kaya para sagutin na mabilisan, di hamak mas maraming kumain si Mark Queens. Mas malakas kumain si Mark Queens kaysa kay Sunny. Eto, punta naman ako ng YouTube. Galing kay iSmooth, PH99, total cost ng mga overseas trip nyo po. Medyo, syempre, depende siya sa anong bansa. Kung mas malaki at mas mataas yung economy ng bansang yun, panigurado mas mahal. Dahil mas mahal yung hotel, mas mahal yung transport. Katulad ngayon, nasa Japan tayo, hindi naman sobrang medyo affordable yung economy ng Japan ngayon, pero hindi rin siya kasing mura ng Southeast Asia. Syempre dito, medyo malaki gagastusin mo. Sa Southeast Asia, mas mura naman yung transport, mas mura yung hotel, mas mura yung pagkain, kaya mas mababa yung kailangan mo gastusin. Pero, to sum it up, siguro, roughly, sa isang trip, sabihin natin safe to say, minimum, gagastos ako ng mga 50,000 hanggang, sabihin natin mga 120,000. Ganun yung range. Depende sa bansa, 50,000 to 120,000. Kasama na lahat doon, yung hotel, transpo, pagkain, ganun. Pero katulad dito sa Japan, for sure, baka medyo lagpas pa yung gagastusin natin.
Galing kay Monks Gaming 8587. Anong mga ginagawa mo sa free time mo? Gamer ka ba? Mahilig ka ba sa anime? Bukod sa pag-gym, which is sasagutin natin mamaya yan, ang hobby ko ay, yun nga, manood ng wrestling, manood ng mga basketball clips, mag-aral ng mga food videos yan. I'm continue to learning different kinds of aspects of food vlogging. Nanonood talaga ako. Pinapanood ko pa rin si Sunny, kahit kakilala ko na siya. Pinapanood ko pa rin si Mark, kahit kakilala ko na siya. Tinatry ko siyang panoorin on different kinds of perspective and siguro in a bird's eye view. Meaning, hindi lang ako na-entertain, hindi ko lang siya na-enjoy, pero bagkus, ina-analyze ko paano yung videography nila, paano yung mga B-rolls nila, paano sila magsalita, how do they describe their food, ano yung mga pwede kong matutunan, ano yung pwede kong magamit sa pag-improve ng show ko. Tapos nanonood pa rin mga food documentaries like sa CNN, mga Vice documentaries about sa pagkain, kahit mga travel videos kay Drew Binsky, nanonood pa rin ako. Tapos syempre ngayon, ang dami na rin mga food vloggers ngayon, mga TikTokers, mga Facebookers, mga short food videos. Time to time, dumadaan sa feed ko, tinatry ko yung panoorin para malaman ko ano ba yung mga bago ngayon, ano yung mga bagong trends. Actually, yun lang naman. Wala namang ibang hobby. Basketball. Minsan nagba-basketball din ako. Gambit Gambino 1560's favorite superhero, Spider-Man. FRB 1808, Best Filchi Restaurant in Metro Manila. Sobrang daming Chinese restaurant sa Manila. Pero ang paborito ko at go-to food ko, lalo na nag-vlog ako, puntahan yung Four Seasons sa Binondo, Manila. It's a low-key hidden gem, fast food style, Chinese turo-turo style na kainan. More on Fujian cuisine yung pagkain nila. Out kay Sir Jeric, ng owner nun, napakabait. Sobrang sarap ng mga pagkain nila. May mga noodles, iba't ibang Chinese ulam. Four Seasons. Wala itong bayad, gusto lang bahagi sa'yo dahil tinanong ninyo. Jana Alexander Tolentino 899, what can you say about food vloggers na puro na lang positive reviews? Yung kahit di naman talaga masarap, sasabihin nilang masarap. Alam mo, controversial yung ganyang tanong eh. At di ko lang paano siya sasagutin. Kasi, nagsisimula ko dati, experience ko rin yun eh, na parang, ang hirap nga no, parang, di kaya baka nakakasira ng business kapag sinabi kong ganito. Tapos tayong mga Pilipino, kung tutusin, kahit anong gawin mo, may masasabi. Magsabi ka ng maganda, sasabihin sa'yo, peke ka. Magsabi ka ng di maganda, sasabihin sa'yo, ba't ka naninira ng negosyo? So, di mo alam saan lulugar. Ako siguro, wala na akong pake dahil 7 years ko itong ginagawa. Pero mapapayo ko lang siguro, try to be constructive na hindi ka makakasira ng negosyo, which is possible. Pwede mong sabihin sa camera, huwag mo lalaitin. Yun lang talaga ayoko. Yung ginagawa mo yung video for the clout, ginagawa mo yung video na manlait para lang maka-entertain ng tao. Kasi may mga viewers na ganun eh, naghihintay sila ng lait para ma-entertain sila. Pero iba yung sasabihin mo yung totoo. Kunyari, for example kunyari may isang restaurant or isang kainan na napuntahan. Tapos isipin mo, habang binablog mo, tungtuwa yung owner, kinakausap ka, kunento niya sa'yo, kung paano nagsimula business namin, nagsimula sila sa ganito, pinapaaral niya anak niya, tapos kakainin mo na yung sabihin natin pares. Tapos hindi siya sobrang sarap, sabihin natin may konting alat, lalaitin mo sa harap ng camera, lalaitin mo ba sa harap niya? Madali na sabihin sa inyo na, sabihin mo ganyan. Pero on the other side, isipin mo yung emotion ng tao na nahanga-hanga sa'yo, nanonood sa'yo, tapos lalait-laitin mo lang ng ganun. Pwede mo sabihin in front of camera na siguro kulang to ng konting asin, siguro hindi siya para sa akin, pero yung the fact na lalaitin mo, hindi ako pabor dun. O pwede rin, off-cam, sabihin mo, sir, masarap sana yung pares nyo, pero feel ko kulang ng konting ganito. Mas maganda po siguro kung ganito yung serving, mas malaki. Mga ganun. Pwede mo naman lambingin eh, pero yung lalaitin mo, kaya I'm really not a fan of food vloggers na lalaitin o krayin yung isang kainan, unless sobrang di talaga masarap yung pagkain na yun. Galing kay hirap. CSSI Commando. Do you have a production team doing the edits of the videos? So far, until now, I do all of the edits. All of the long forms, all of the short forms. Ako pa rin gumagawa. Panigado tanongin, Pops, pwede ka mag-hire? Una sa lahat, kaya ko pa. Na-enjoy pa yung proseso. Tuwing gabi ako nag-edit. Minsan yun yung parang quiet time ko, nag-edit ako. Tapos sa ngayon mas mabilis dahil may sistema na ako, may template na ako sa utak ko kapag sinshoot ko pa lang yung pagkain na yun, sinshoot ko pa lang interview na yun o yung food review na yun. Sa utak ko na kung paano yung pagka-edit niya, kung paano yung pagka-dikit-dikit niya, ganun. So sa ngayon mas efficient sa akin pero in the long run for sure hindi siya ideal dahil nakakapagod din mag-edit. Pero up to now, ako yung nag-edit lahat ng videos ko. Okay, inom na ako ng kape ulit. Ito na, yung halos tanong ng lahat o tanong ng 90%. At siguro bakit ka rin sa video na to, ito yung hinihintay mo sagot.
Pops Chewy, anong nangyari sa'yo? Bakit ka pumayat? Nagkasakit ka ba? Ang sagot ko dyan, ay hindi. Pero, gusto kong balikan. Since bata ako, ang katawan ko is fluctuating. Tabain talaga kami. Konting out of control lang, tataba talaga kami ng malala. Ganun kami sa pamilya namin. Tapos ako, bata pa lang ako, nagsimula ako ng bata, sobrang taba ako. Chubby talaga ako, chubby kid. And then teenager, pumayat ka. And then tumaba, payat, taba. College ako, payat, taba. Nagtrabaho ako, tumaba ako. Nag-vlog ako, tumaba ako. Pandemic, mga nanonood dyan panagrado, 2020, nag-jump rope ako, nagbabike ako. Nakita nyo, pumayat ako nun. Tapos, nung medyo lumuwag na yung pandemic, nag-travel na ulit ako, bumabiyahe ng probinsya, ibang bansa. Medyo out of control na naman ako, tumaba ako ng sobra. Tapos, no early start ng 2023, parang yun yung heaviest ko so far. Parang almost 90 kg na ako nun. Tapos, time to time, nagpapa-check up ako. Tapos, may time nagpa-overall physical exam ako. Tapos, may mga ilang numbers na matataas. Na parang, syempre, hindi normal. Tapos, kinonsult ko yung doktor ko. Sabi niya na bilang food vlogger, hindi daw siya magtataka na yung ibang numbers nung sa exam ko ay mataas. Pero, kinabahan pa rin ako. Nasabi ko, wala akong nararamdaman pero matataas yung numbers ko. Sabi ko, hayaan ko ba bang may mangyari pa bago ko baguhin yung lifestyle ko? So doon ako na-alarma na ulit na, ay sobrang bigat ko na, ay sobrang taba ko na, unhealthy ko na. Kasi during that time, bukod sa food vlogging, yung food vlogging nakokontrol ko yung pagkain, yung pag-food review. Kasi kadalasan talaga lahat ng kinakain ko sa vlog ko, inuubos ko. Tapos, pag uwi ko pa ng hotel, kinagabihan noon, magchichirya pa ako, kakain pa ako sa baba, may extra kain pa ako. Kaya talaga ako tumaba, naging pangit yung lifestyle ko. Tapos time to time nag-workout ako pero for the sake of workout lang. Alam mo, may workout lang, di naman talaga, di ko alam anong ginagawa ko. And then mga latter part ng March or first week of April, doon talaga nag-decide na kailangan may magbago. So nag-gym ako, nag-workout ako, nag-calorie deficit ako. Yun yung pinaka nakatulong sa akin yung calorie deficit. Parang 1,300 calories per day lang ako. Siguro for 2 months yun, tapos medyo binawasan ko yung protein. More on naggulay ako, kung nagka-carbs ako, hindi kanin. More on na pita bread or tortilla. Tapos balance lang lahat. Inalis ko muna yung chichirya, inalis ko muna yung mga matatamis. Tapos hindi muna ako nag-shoot ng isang buwan. Isang buwan lang. Pero nakapagbangko na ako ng mga videos or vlogs before ako mag-stop. So sa 1 month na yun, tinry ko mag-focus ng strict diet. Tapos nag-strict workout din ako. So during that time, cardio workout, inclined walk sa treadmill, nagbubuhat ako. Tapos sasabayin mo pa rin ng tamang kain. So isang buwan yun. So isang buwang stricto yun. 1 month lang pare. Tapos eventually, doon ko nakilala si calisthenics. Meron ako naging kaibigan doon sa gym na nagsimula siya as fan ng Chewy Show, nanonood siya. Naging tropa na ko yun si Paulo. So yung workout niya, tinatawag na calisthenics, basically bodyweight training. So kinokontrol mo yung katawan mo, yung bodyweight mo, at yun yung ginagawa mo pang workout. So mga push-ups yan, pull-ups, calisthenics tawag dyan. And then na-intriga ako na parang, uy, ang angas ito, kakaiba. Kahit saan pwede mong gawin. Tapos hindi lang sa workout, at sa same time, natututo ka ng bagong skills. So yeah, ginaid niya ako, nagpaturo ako sa kanya. So wala akong coach, hindi ko siya coach. Si Paulo di ko coach. Yun yung nakasama ko sa mga ilang vlogs ko. Gmate siya na naging tropa na, tinuturuan niya lang ako ng mga nalalaman niya. Anyway, tuloy-tuloy lang din hanggang matuto ko ng mga proper pull-ups, hanggang natuto ko ng mga proper push-ups. Nagbubuhat pa rin ako, tuloy-tuloy pa rin yung cardio ko, lagi ako nag-treadmill, hanggang natutunan ko yung mga medyo advanced sa calisthenic moves like muscle ups, handstand. Ngayon, tinitrain ko yung handstand push-ups. Tapos yung isa pang tanong, Pops, paano mo nagagawa lahat yun pag nag-ibang bansa ka? Kumakain ka ng marami, paano ka nakapag-gym? Ang sagot ko dyan, nag-gym pa rin ako kahit anong mangyari. Nakakatamad, mahirap, minsan pag isa ka boring, magbubuhat ka, mag-workout ka. Lalo pag ibang bansa ka, maghahanap ka ng gym na malapit sa hotel mo. Dahil di naman lahat ng hotel may gym. Yun yung pinaka-challenging, pero wala Kailangan doon papasok yung grit and passion. Sabi ko nga, yung pag-workout, tinitreat ko siya as parte ng trabaho ko, as parte ng Chewy Show. Na kung sa Chewy Show kailangan mag-edit, kailangan mo kumain, kailangan mo mag-shoot, kailangan mo magsalita, dapat yung pag-workout kasama ng parte ng Chewy Show. At syempre, subjectively, gusto ko lang din siya for the health. I feel good. I think ito yung healthiest weight, tas pinaka-okay na physique sa buong buhay ko actually. Nag-lose ako ng weight, at the same time nag-build ako ng more muscles. So from 90 kg, ngayon 72 kg na lang ako. Sa ngayon, tinatry ko pa mag-lose ng weight para mas magaan ako. Pero so far, na-maintain ko yung 72 kg. So siguro for mga
roughly 4 months na. Pero gusto ko pa mag-lose ng weight, ang target is 68. At sa mga nagsasabi at nag-post sa Reddit na gumagamit ako ng gamot para lang pumayat, pasensya na kayo, nagkakamali po kayo. Tsaka sayang naman lahat ng effort ko, sayang yung mga pag-tumbling-tumbling ko, pag-handstand ko, sabihin nyo nagagamot lang ako. Pero alam mo, mahirap Pero mapapayo ko lang dyan, ikaw nanonood ngayon, mahilig ka kumain. Kahit ikaw na foodie ka, mahilig ka kumain, malakas ka kumain, posible pa rin pumayat ka. It all takes discipline. Ako nga, isipin mo, trabaho ko, kumain. Maintain ko pa rin yung katawan ko, ikaw pa kaya. Kayang-kaya mo yan. Sabi nga yung exercise, yung pag-workout, secondary lang yan. Ang primary talagang kailangan sa pag-lose ng weight, utak talaga kalaban. Yung pagpigil ng cravings, utak mo gusto ng Jollibee pero wag muna. Kumbaga, you can eat what you want pero you have to control. Yun yung nagkakamali. Lahat naman sobra bawal Pwede ka naman kumain ng gusto mo. Pwede ka mag-Jollibee, pwede ka mag-milk tea, paminsan-minsan. Pero lahat dapat kontrolado. Wag mo araw-arawin. I-enjoy mo pero sa same time, habang nag-e-enjoy ka, kailangan aware ka din kung anong ginagawa at kinakain mo. Anyway, Pops, doon na nagtatapos ating short Q&A. Again, mag-subscribe ka na sa second channel natin. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy, dito sa Tokyo, Japan. Nagsabi, stay safe. Good night and goodbye. Bang!